natin ang Panginoon. Come on. Sabi ko, palapakan natin si Lord. Lahat ay pumalakpak sa Panginoon. Amen. Sige, pwede mo bang batiin ang katabi mo ng magandang umaga? Good morning sa bawat isa. No? We welcome you with love, acceptance, and forgiveness dito po sa ating simbahan. Amen? So, kung ikaw ay first-timer, this is your first time attending here, pwede ba nating palakpakan yung ating mga first-timers? Yung ating mga VIPs. Amen. So, mamaya after service, batiin po natin sila, kamayan po natin sila, and let's make them feel welcome. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Sige po. So, tayo po ay magsisimula na po sa ating sa mensahe ng Panginoon sa atin. So tayo po ay pinagpapatuloy natin yung ating series na Hall of Faith na pinag-uusapan po natin yung Book of Hebrews, kung saan sa Hebrews nabanggit po doon yung mga tao sa Biblia na kung saan sila ay natanyag dahil sa kanilang pananampalataya or dahil sa level ng kanilang pananampalataya. Amen? And ang prayer po natin sa pagpapatuloy ng ating series, umaangat, nagle-level up yung ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, nagle-level up ba yung pananampalataya niyan? Amen. Sige po, start po tayo. Okay, so we will discuss and we will hear the story of Abraham. Last week, pinag-usapan po natin, kung nakikinig po kayo last week, pinag-usapan natin at tinuro sa atin ni Pastor Adol ang buhay ni Abraham at ni Sarah, no? Or Sarai, no? So pinag-usapan natin last week yung pananampalataya ni Abraham at ni Sarai, that yung kanilang pagsunod sa Panginoon, no, kumbaga ibang klaseng pananampalataya 'yon. And ngayon pag-uusapan natin is same people pa rin, pero hindi na si Sarai, kundi si Abraham. Okay? Pag-usapan po natin ngayon is yung pananampalataya ni Abraham. Alam nyo ba ang isang pagkatanyag kay Abraham sa Biblia ay si Abraham is the father of faith. Okay? Kumbaga ama siya ng pananampalataya. Kasi yung kanyang dinanas at yung kanyang pinagdaanan, para mapagtagumpayan mo ito, at para magawa mo yung will ni Lord, kailangan mo na matinding pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. And ang prayer ko po, no, sa pagpapatuloy ng mensahe na ito, is kung ikaw ay meron ka pinagdaraanan ngayon, let this be an encouragement sa'yo. Nalalabas ka ng lagar na ito na ikaw ay napalakas ang iyong pananampalataya kasi narinig mo at nalaman mo, ay, hindi pala ako nag-iisa kasi napagtagumpayan na rin pala ni Abraham ito. Amen? Amen. Sige po. So pag-uusapan natin is Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. Okay? Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. So, ang kwento po natin pag-uusapan is the time when si Abraham ay hinandog niya si Isaac. Okay? Kung kayo ay mga laking Sunday school, alam nyo ito. Amen po ba? Di ba? Alam natin ito, no? Na, di ba, ang storya ni Abraham at ni Sarah is at their old age, si Abraham ay nananalangin at humingi sa Panginoon ng anak. But despite their old age, sila po ay pinagkalooban ng Panginoon ng anak, and that is a miracle. Pero titingnan natin ngayon is not that kind of faith, but the kind of faith where you can sacrifice something to the Lord. Amen po ba? No, sa pag-usapan natin ngayon is Hebrews chapter 11. Sabi dito sa verse 17, sabay-sabay tayo magbasa, okay? Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. 1, 2, 3, go. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promise was about to be sacrificed. His only, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner
of speaking, he did receive Isaac back from the dead. So makikita natin dito, sinabi ng author ng Hebrews na one of the things kung bakit natanyag si Abraham sa Hall of Faith is because of this event sa kanyang buhay. Na kung saan sinabi ng Panginoon sa kanya, i-sacrifice mo o ialay mo sa akin ang iyong anak. So, medyo titingnan natin at himayin natin, ano ba yung klaseng pananampalataya na ipinamalas dito ni Abraham. Pero bago tayong magpatuloy, no, alam nyo ba na itong klaseng pananampalataya na ito ay hindi ito lumalabas sa mga maaluwan na panahon. No? Hindi po ito lumalabas sa mga maaluwan na panahon. No, ito yung klase ng pananampalataya, ito yung expression of faith na kung saan lumalabas lamang ito in the midst of pressure. Sabi mo nga, pressure. Ayan. So, kung ikaw ay nape-pressure ngayon, para sa iyo ang mensahe na ito. Amen po ba? No, kung ikaw ngayon ay may iniisip na problema, no? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang problemado 'yan, no? Mukhang problemado mamaya kasi bakit? Kasi wala pang assignment sa SOL. No, ang tagal naman ni Pastor Josh magsalita, no? Hindi pa ako nakagawa ng assignment. Yung mukha ng problemado kasi iniisip mo yung labahin mo na naiwan sa bahay. Okay? So marami tayong mga pinagdaraanan. Say amen kung meron kang pinagdaraanan. Okay, kung meron kang pinagdaraanan para sa iyong mensahe na ito. Pero alam niyo ba si Abraham, kahit pinagkalooban siya ng anak ng Panginoon, hindi doon natatapos yung challenge. Hindi doon natatapos yung pressure. Kasi bakit? Kasi ganun po talaga ang buhay, no? Ang buhay ay punong-puno yan lagi ng mga pagsubok. Punong-puno lagi yan ng testing. Sabi mo nga, testing. Okay? So, ibig sabihin, lagi tayong sinusubok. Bago ka nga lang pumunta dito, sinubok na ang iyong pananampalataya. Tama po ba? Di ba? Bago ka pa lang pumunta dito, sinubok na ang iyong pasensya. Sinubok na ang iyong karakter. Kasi bakit? Kasi maraming pagsubok kapag nasa tamang daanan ka. Maraming testing kapag sumusunod ka sa Panginoon. Kaya today, let's talk about the expression. Paano ba in-express ni Abraham yung kanyang pananampalataya nung time na hinihingi sa kanya ng Panginoon, yung ibinigay din naman sa kanya ng Panginoon. Okay? So, handa na ba kayo? Say amen. Okay, let's talk about number one is the first expression of faith ni Abraham is open hands. Okay, ganito ka nga, ganyan. Ganyan. Open hands. Ayan. Paano ba yung sabi doon? Ayan, nakaganyan. Open hands. No? Ibig sabihin, yung kamay na, nakabukas. Hindi nakatikom. So, yung time na si Abraham ay sinusubok ng Panginoon, sa kanyang pananampalataya, ang sabi sa kanya ng Panginoon in verse 17, yung sabi sa verse 17, no? By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Imagine this, no? Gaya na sabi ko kanina, may mga times na hihingin sa iyo ng Panginoon yung mga pagpapala na ibinigay niya sa iyo. May mga times, sasabihin sa atin ng Panginoon, anak, ibigay mo yan sa akin. Anak, isuko mo yan sa akin. Kahit yan ay ipinagkaloob pa ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, one thing na nakita ko dito sa buhay ni Abraham is bukas ang kanyang mga kamay. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, buksan mo na yan. Amen po ba? No? Alam niyo po ba ng open hands, ang open hands, it tackles our giving. Ang ating pagbibigay. No? Sino dito may kilala kang madamot? Say amen. Wala kang kilalang madamot. Sino dito alam mo sa sarili mo, ikaw yun? No? Alam mo na kahit meron kang ulam, hindi ka talaga mamimigay. Na kahit alam mo na meron ka, hindi mo ipagkakaloob. Kasi bakit? Kasi we have this thinking na kailangan unahin mo muna ang sarili mo. Pero I remember, ito yung lagi sinasabi, ito maganda to na makuha natin, no? Alam niyo ba na isa sa mga kailangan natin matutunan bilang isang Kristiyano, bilang isang Kristiyano,
isa sa mga bagay na kailangan natin matutunan is yung tinatawag na kawang gawa. Sabi mo nga, kawang gawa. Alam niyo ba, ito isa sa mga bagay na nawawala na po sa atin. Huwag na tayo lumayo, no? Huwag na tayong maghanap sa ibang church. Huwag na tayong maghanap sa ibang tao. Dito na lang sa ating sarili. Amen po ba? When was the last time you open your hands for somebody na nangangailangan? May kausap pa ba ako dito? Say amen. When was the last time you helped somebody na nangangailangan? Alam niyo po ba sa panahon ngayon, kapag ang iyong puso ay hindi tama, at kapag ang iyong kamay ay nakatikom, may tendency po tayo na maging bingi at maging bulag sa mga pangangailangan ng mga taong nasa paligid natin. Kaya minsan, alam niyo po, minsan dito tayo nasisita. Pagdating sa ating pananampalataya, kasi sinasabi, ang mga Kristiyano, ang mga born again, parang walang pakialam sa mga nakakaranas ng paghihirap. Kasi bakit? When was the last time we gave our own para ano? We gave our own para merong makakain o merong someone na maging maalwan yung kanilang buhay. Ano one biblical principle na pwede nating dalhin para magawa po natin yung open hands is let us always remember, mga kapatid, tingin kayo sa akin. Always remember na lahat ng dumadaan dyan sa open hand mo, lahat ng dumadaan dyan sa palad mo, yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Sabihin, in-entrust yan sa iyo ng Panginoon. And kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, ibig sabihin, hindi yan sa iyo, kundi sa Kanya yan. Kailangan maintindihan natin to kasi bakit? Kasi pag inangkin mo yan sa iyo, hahawakan mo yan. Kapag inangkin mo yan sa'yo, for example, binigyan ka ng Panginoon ng talento. Binigyan ka ng Panginoon ng skills, no? For example, ang galing mo kumanta pag nasa CR ka talaga naman. Ang mga uod at ang mga ipis ay talagang pumapalakpak ang kanilang antena. Mga ganun yung antena nila kasi bakit? Ang ingay naman ito. Hindi, joke lang. Di ba? Binigyan ka ng Panginoon ng magandang boses. If your heart is like Abraham, what I have, God, what I have, Lord, is yours. May kausap ba ako dito? What you gave me, God, kung ano yung binigay mo at pinagkaloob mo sa akin, Panginoon, ito ay sa'yo. Amen po ba? No? Kaya nga, whenever God blesses my life, no, whenever I receive something in my life, kapag ako po'y nakakatanggap ng pagpapala, I always listen, no? I'm not saying this para magmalaki, no? But I always see to it that I always bring back the glory to God. Amen po ba? Pwede ba natin sabihin, to God be the glory? Amen, no? Ngayong week, di ba, nakatanggap ka ng pagpapala, to God be the glory. Amen po ba? No? Nakatanggap ka ng promotion, to God be the glory. Ganito po ang attitude ni Abraham. Pero, alam niyo po ba, the reality is, mahirap yung hinihingi sa kanya ng Panginoon. No? Madali lang sabihin na, Lord, binigay mo ito, pwede mo na rin kunin. Mahirap po yun. Kasi bakit? Alam nyo ba, kung pag-aaralan natin ang buhay ni Abraham, ang pagkakaroon ng anak ang isa sa mga pinakamithiin niya sa buhay. May mga desire, alam nyo ba, pagdating sa application natin dito sa buhay natin, meron tayong mga hinihingi sa Panginoon na talagang sobrang dinidesire natin. Sino dito aminado ka meron kang ganon? Yung talagang, alam mo yun, talagang, Lord, magkaroon lang ako ng ganito, maglilingkod ako. Lord, maranasan ko lang ito, Lord. Talagang ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Alam nyo ba, gaya na sabi ko kanina, life is full of testing. Kaya pag pinagpala ka ng Panginoon, ititest ka niya. Ititest ka niya if you are a good steward. If you can still bring back the glory to Him. Pinagpala ka ng Panginoon ng business. Are you still gonna worship kapag yan ay binawi niya na? Binigyan ka ng Panginoon ng kayamanan. Binigyan ka ng Panginoon ng skills. Kapag ikaw ba ay kapag yan ba ay binawi ng Panginoon, are you still going to worship? Amen po ba? Kaya nga, whatever happens, ano man na mangyari, di ba Lord, pinagpala mo, ang problema po, no, ito yung other side, at ito yung wag na wag po natin gagawin, na kapag tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, ganito po yung mga nakatikom ang kamay, no? Kapag tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, may tendency po na tayo ay we
worship the blessing, not the blesser. We give importance to the blessing, not to the blesser. We take possession of the blessing and not bring back the glory to the blesser. Amen po ba? Kaya isang magandang paalala sa atin, hindi sa'yo iyan. Amen po ba? Hindi sa'yo yan. Amen po ba? Kailangan matanggap natin na hindi yan sa atin. Kanina, meron po tayong dinedicate na baby, no, si baby Alessandra. Sabi ko sa mga ninang at sa magulang na pinapaalala sa atin ng Panginoon, even the children, no, hindi po natin pagmamayari yung mga bata na yan. Hindi po natin pagmamayari yung anak natin, kundi yan po ay sabi dun sa verse, in-entrust yan sa atin ng Panginoon, kaya dapat pangalagaan natin yan. Amen po ba? Hindi mo aalagaan yan because that is your possession. Diba? May ganun tayong tendency, diba? Dahil akin tong cellphone na ito, papangalagaan ko ito. Pero have you ever think or imagine na kapag may pinagkaloob sa atin ng Panginoon na pagpapala, yan ay pahiram lamang sa iyo ng Panginoon at kailangan mong pangalagaan. Amen po ba? Sino dito kapag may pinahiram sa iyo, pinapangalagaan mo? Diba? Kasi hindi naman atin yan eh. Ganon din po sa mga ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Si Abraham, naintindihan niya na si Isaac, pagpapala nga siya ng Panginoon, answered prayer nga siya ng Panginoon, pero naiintindihan niya, hindi sa kanya si Isaac. Because if the Lord gave it, the Lord can take it away. Amen po ba? No? Kaya nga, dapat maintindihan natin, buksan po natin ang ating mga kamay. Buksan po natin ang ating mga kamay pagdating sa Panginoon. Kaya nga, ano ba yung mga bagay na hanggang ngayon, pag nakatikom ang kamay, di ba? Ano ba yung mga bagay na hanggang ngayon ay kapit-kapit mo pa rin? Ano ba yung mga bagay na hanggang ngayon na kailangan mong bitawan? Minsan ang blessing, maganit dahil tayo ay nakakapit. Nung January, sabi mo sa Panginoon, God, Lord, bigyan mo po ako ng bagong bagay. Lord, make a new thing in my life. Ang problema, nakatikom yung kamay mo, ayaw mo bitawan yung old thing. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin maranasan yung new thing sa buhay mo. You need to release. Sabi mo nga sa katabi mo, release. Di ba? Kaya kung may galit ka, sabi mo sa katabi mo, kung may galit ka sa akin. Sabi mo sa katabi mo, kung may galit ka sa akin, i-release mo na. Pero huwag ka na masasabog ngayon, okay? Huwag kang sasabog ngayon na ngayon ka magagalit. Amen po ba? Amen. May tututunan po ba tayo? Say amen. Amen. So, number 1 is, expression of faith. Number 1 is, open hand. Number 2 is, open mind. Sabi mo nga, open mind. Sino dito open-minded? Di ba meron ganoon? Di ba open-minded? Open-minded ka ba? Ayan. Open-minded ka ba? Di ba? Naalala ko dati, nung college pa ako, college yata ako noon or nung high school pa, sino yung dinakala nung uno? Yung networking, uno. Di ba, ang kanilang sign ay, alam yan ni Kuya Kenneth kasi nag-uno yata yan Open-minded ka ba? Kasi bakit? Kasi bago ka nila sharean, tatanungin ka mo nila, open-minded ka ba? Alam niyo po ba, napakahalaga sa pananampalataya natin na tayo po ay open-minded. Amen po ba? No? Open-minded. Pero alam niyo po ba, hindi lahat ng pagiging open-minded ay mabuti. No? Alam niyo ba, may mga times, sa panahon ngayon, may mga times, sa sobrang open-minded ng tao, wala nang filter. Sabi mo nga filter. No? Mamaya pag-uusapan natin yung expression of faith na open-minded. Pero not to the point na open-minded na ganitong sinasabi ko. Yung open-minded na, alam mo yon, lahat ng mabasa mo, lahat na makita mong maganda sa emosyon, maganda sa pakiramdam, ay tatanggapin mo at kukunin mo. Kaya nga minsan, di ba, sinasabi sa atin, ano ba yan? Ba't nagagalit ka sa mga malalaswan joke? Sinasabihan tayo ng gano'n, di ba? Ba't nagagalit ka sa mga malalaswan joke? Hindi ka ba open-minded?
Amen po ba? So ganun yung sinasabi ko na open-minded na na delikado. So sobrang open-minded natin, hindi na natin finifilter yung mga bagay na tinatanggap natin. I remember, merong one time close cell ng mga primary leaders po natin dito sa church, na pinag-uusapan po namin ito, na sabi ko sa kanila, ano ba yung mga kinokonsume natin in a daily basis? Sabi nga ng isang propaganda sa US, propaganda ng mga woke. Sabi na doon, you are what you eat. Ibig sabihin, you are what you eat. What you eat reflects your morality. It reflects your body. Di ba? Kaya mapapansin nyo, di ba? Kapag ang isang tao ay mataba, yan ay laging kumakain ng mga sisig. Okay? Kapag yan ay tawag dito, kapag yan ay sexy, ayan. Kapag yan ay may abs, ibig sabihin yan ay kumakain ng damo. Hindi, ano kinakain yan? Gulay. May tamang diet. No? Pero pag yan ay laging sisig ng sisig, laging lechong kawali, ano pa ba yung mga masasarap? Bicol Express, di ba? Lechon, di ba? Yung pata, crispy pata, lahat ng mga matataba, kinakain mo. Tapos, everyday, nagko-coke ka pa. Wow, ang sarap. Di ba? Tapos, kapag uminom ka ng tubig, kapag kapag tuyong-tuyo na yung labi mo, so what will happen to your body is, your body will be frail. Madali ka magkasakit, or magkakaroon ka ng komplikasyon sa katawan. That is what that statement is saying, that you are what you eat. Kung ano yung kinukonsume mo, it will affect your life. Totoo po yun. Tama po ba? Di ba? And lalo na, sino dito ikaw ay napaka-arte sa kinakain mo? Sino dito maarte ka sa kinakain mo? Ayaw mo ng may buhok? Di ba? Sino dito kapag may nakita kang buhok doon sa Chicken Joy, talaga naman, send it back. Di ba? Ibabalik mo talaga. Di ba? Ano pa? Kapag ayaw mo yung sobrang alat, di ba? Kapag sobrang alat, ayoko niyan. Di ba? Sino dito naggaganon? Ayaw mo ng sobrang alat. Di ba? Kapag mataba, ayoko niyan. Yan. Sisig, kadiri yan. Di ba? Ayoko niyan. Coke, mga ganon. Di ba? So, may mga times, lalo sa, sino dito nagda-diet? Pag nagda-diet ka, di ba, meron ka mga tinatanggihang pagkain. Tama po ba? Wala ba tayong tinatanggihang pagkain? Sino dito nagda-diet? Taas ang kamay. Meron ba dito nagda-diet? Wala nagda-diet dito. Tara, magpistahan tayo. Mamaya po. Okay, balik tayo doon. Okay, so, alam naman natin, kapag nagda-diet ang isang tao, pinipili niya ang kanyang kakainin. Diba? Kailangan gulay. Kailangan hindi maalat. Kailangan hindi matamis. Okay? Kailangan kapag high blood ka, hindi mataas sa cholesterol yung kakainin mo. Kapag tayo ay may nararamdaman, pinipilter natin yung kinakain natin. Tama po ba? Pero bakit pagdating sa ating spirito, kapag nararamdaman natin yung ating spirito, lagi na tayo nahuhulog sa kasalanan. Alam mo yon? Alam niyo ba if your spirit is, sick, may sakit, dahil sa kakakonsumo ng garbage sa social media, kakakonsumo ng gossip, kakakonsumo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, it destroys your spirit. Pagdating sa pagkain, pinipilter natin. Pero bakit pagdating sa espiritu, wala tayong pakialam? Sabihin ko sa inyo, may mga times okay lang sa atin hindi mag-devotion. Ikaw nga, isang meal lang maskip mo, talaga naman, umiinit na yung ulo mo. Di ba, hindi ka na makakain ng almusal, talaga naman, kawawa ang lahat ng tao sa bahay. Pati yung pusang nananahimik, sisipain mo. Kasi bakit? Kapag gutom ka, mainit ang ulo mo. Bakit kapag hindi ka nakapag-devotion, parang ang laking alawan sa buhay mo?
Bakit kapag hindi tayo nagdi-devotion, parang wala lang? Alam mo yon? Parang, parang walang epekto. Maybe we must start to give importance to our spiritual life. Amen po ba? How is your spiritual health? Is your spiritual health healthy? Nalala ko kaninang madaling araw, naisip ko lang, sabi ko, mag-BMI kaya ako. Alam niyo yung BMI? Hindi nakakalam ng BMI. Yung BMI, ito yung parang body measurement. Basta, i-input mo doon, ilang taong ka na, anong gender mo, tapos, tawag dito, gaano ka katangkad, gaano ka kabigat, at kung ano yung target mong weight. So, yun ay calculator para sa mga nagbabawas. So, naisip ko lang naman, nasaan na kaya ako? Kasi scale siya, scale. Pag sabing scale, makikita mo doon kung nasaan ka na. Ikaw ba ay obese? Ikaw ba ay healthy, nasa gitna? Or ikaw ay, anong tawag doon? Malnourished, anong payatot? At ang lumabas sa akin ay malnourished. Hindi, joke lang. So, nilagay ko yung tawag dito, yung mga info, and then lumabas doon ay danger, lumabas. Basta pula eh. Tapos obese daw. For my age, and for my height, and for my gender, yung 78 kilos pala ay considered na obese. No? 78 kilos ka pala, Pastor Josh. Kaya, sabi ko, okay. Okay. Good to know. Okay. So, listen, no? When was the last time na inalam mo yung estado ng iyong spiritual life? Nakakapag-devotion pa ba ako? Nakakapag-pray pa ba ako? Kailan ka huling nabahala nung hindi ka na nakakapag-pray? Nung hindi ka na nakakapag-church, kailan ka huling nabahala? Kapag tayo hindi nakakakain, talaga naman, problemado ka. Kapag hindi ka nakakaligo, talaga naman, hindi ka mapakali. Kasi naiirita ka sa amoy mo. Pero bakit kapag ang spiritual life mo malnourished, wala kang ginagawa para pakainin ito? Wala kang ginagawa. Sabi nga, you must exercise your spiritual life. Kapag paano natin may exercise yung ating spiritual life? Always pray. May kausap pa ba ako dito? Always pray. No? Ano pa? Always read the Bible. The Word of God is the food of your spiritual life. The food for the Spirit. Alam niyo po ba yon? Kapag walang salita ng Diyos, manghihina ang spiritual life mo. Hindi mo pwedeng daanin yan sa positive thinking. Hindi mo yan pwedeng daanin hindi mo yan pwedeng daanin sa open-minded ka ba? Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, kapag hindi ka nag-church, hindi ka dumadalo, kapag hindi ka dumadalo ng mga cell group, kapag hindi ka, yung 4 basic lifestyle, you do not allow yourself to be discipled. Kapag kakausapin ka, talaga naman, iiwas ka na. Lalayo ka na. Discipleship, correction, ayoko niyan. Pag preaching, ayoko niyan. No? Kapag devotion, nakakatamad yan. Kapag kinatamaran natin itong mga bagay na ito, we will become spiritually dead Christians. Hindi nga malnourished spiritually dead. Kasi bakit? Kasi sa kakapabaya mo, nahulog ka na sa kasalanan. May kausap pa ba ako dito? Sa kaka-neglect mo, nahulog ka na sa kasalanan. Amen? Let us read Hebrews chapter 11 verse 19. So ito yung sinasabi dito na open-minded, no? Si Abraham, hindi lang bukas ang kanyang mga kamay pagdating sa pinagkakaloob sa kanya ng Panginoon, kundi bukas din ang kanyang isipan. Amen? Pwede mo bang tanungin yung katabi mo? Sige, sabi mo sa katabi mo, open-minded ka ba? Okay, hindi ka aalokin ng, hindi ka aalokin ng Avon.
Hebrews 11 verse 19. Basa, 1, 2, 3, go. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the dead. So I want you to take a look at this, no? Sabi dito, si Abraham, he is open-minded. Paano nasabing he is open-minded? Kasi bakit? Let me tell you this, and let me leave you with this statement, no? Ang totoong may faith, nag-iisip. Naranasan mo na ba sabihan ka ng magulang mo, nag-iisip ka ba? Bakit mo ginawa yun? Nag-iisip ka ba? Kasi bakit? Tayo, bilang isang mga tao, binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Tama po ba? Tama po ba? May kausap pa ba ako dito? Say amen kung nandito pa kayo. Kasi parang distracted na kayo. Say amen kung nandito pa kayo. So kung ikaw ay may tunay na pananampalataya, ikaw pala ay nag-iisip. Diba? Naranasan ba na napagalit na ka, sinabi sa'yo, bakit mo tinapon yun? Nag-iisip ka ba? Bakit mo ginalaw yan? Nag-iisip ka ba? Kasi may mga times, may mga ginagawa tayo sa ating buhay. Listen. May mga ginagawa tayo sa ating buhay na alam nating mali na ginagawa pa rin natin. Kaya ito yung tanong sa atin, nag-iisip ka ba? May mga times sinasabi sa atin, alam mo na na mali. Alam mo na na mali yung bisyo. Alam mo na na mali yung pagkikipagtalik ng outside marriage. Alam mo na na mali magsinungaling. Alam mo na nga na maling, sino dito alam nyo, taas ang kamay, sino dito alam nyo yung maling mangupit? Taas ang kamay kung alam mo na maling mangupit. Yung mga hindi nagtaas, ibig sabihin, pabor yan sa pangungupit. Sige, taas ang kamay yung mga alam nyo na, sige, taas ang kamay ang alam nyo na maling mangupit. Maling magnakaw. Okay, taas ang kamay. O sige, pakibaba na po. Taas ang kamay kung alam nyo na maling pumatay. Okay. Taas ang kamay kung alam nyo na maling mangalunya. So see, alam natin yung mali at alam natin yung tama. Pero balik ulit tayo doon. Ang tunay na faith, na may faith, ay nag-iisip. Nag-iisip na, ito bang gagawin ko ay makakalugod sa Panginoon? Ito bang gagawin ko ay, it will glorify God. Di ba? Kapag ikaw ay alipin ng laman, kapag ikaw ay alipin ng emosyon, you will not think. You will just feel. Nararamdaman, iba kasi nararamdaman ko, Pastor Josh. Talagang kami talaga para sa isa't isa. Yun talaga yung nararamdaman ko. Ang problema, 13 years old pa lang kayo. Kaso yung nararamdaman ko, Pastor Josh, kailangan ko talaga. Kasi nararamdaman ko talaga na kami talaga para sa isa't isa. Kaso 13 years old pa lang kayo. Ganon din naman yung Pastor Josh. Doon din naman papunta yun kasi nagmamahalan kami. So magtalik na lang kami. The problem is, sa panahon ngayon, hindi na nag-iisip, lagi na lang pakiramdam. Alam ba sabi sa Bible? Your heart is deceitful. Alam niyo ba, mostly, lahat ng mga kasalanan ay dito. Hindi yan nagsisimula sa, si Satanas kasi, tinukso ako Hindi yan nagsisimula doon. It all started with the wickedness of our heart. And listen, huwag kang magkaila na hindi mo ito ginagawa kasi bakit? Lahat tayo ay pinanganak na may wickedness sa ating puso. And that is the reality. Ano sabi sa Bible? No one, walang sino man ang walang kasalanan. Lahat tayo ay pinanganak na merong kasalanan. Even yung baby, pastor? Yes. Kasi bakit? Kung yan ay in line sa descendant ni Adan, which is the first male and si Eva na first female, kung sila ay nagkasala at kung sila ay sinumpa ng Diyos,
lahat ng susunod na generation sa kanila ay makasalanan. Kaya nga, listen, no one is born without sin. Hindi ka makasalanan, listen, kailangan maintindihan natin ito, no? Hindi po tayo makasalanan dahil gumawa tayo ng kasalanan. Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Hindi tayo makasalanan dahil gumawa tayo ng kasalanan. Makasalanan tayo dahil ipinanganak tayong makasalanan. And no amount of good deeds, no amount of, kahit ikaw pa yung pinakamabait sa buong mundo, no amount of good deeds and kindness can erase that sinful life. Kasi bakit? Kasi hindi mo yan, listen, hindi yan na-develop sa'yo. You are born with that. But because Jesus, mga kapatid, listen, but because Jesus died on the cross, and after 3 days, He rose again. Bakit siya namatay sa krus? Para ang kasalanan, ang sumpa ng kasalanan, the curse of sin, ay mawasak. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, listen, itong krus, ay naging daan para ang sangkatauhan ay makawala sa kasalanan. Ibig sabihin, ang lahat pala nananampalataya sa Panginoon at sa Kanyang natapos na gawa sa krus, lahat pala nananampalataya doon ay matagumpay na sa kasalanan at malaya na sa sumpa ng kasalanan. Amen po ba? Kaya nga, kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, is that the good news? Kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay malaya na sa kasalanan. Kaya dito ko naintindihan yung sinasabi ni Jesus na kapag meron siyang pinapagaling, kapag meron siyang pinapatawad, sinasabi niya lagi, go and sin no more. Kasi bakit? Kasi malaya ka na. Amen po ba? Si Abraham, bukas ang kanyang pag-iisip pagdating sa Panginoon. Ang tunay na faith, nilagay ko po dito, no? Look at this. Ang tunay na faith ay hindi irrational. Ang tunay na faith ay hindi illogical. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang tunay na faith, ang tunay na nananampalataya, listen, pinag-uusapan natin ngayon dito is expression of faith, no? Ang tunay na nananampalataya, hindi yan irrational. Kasi kapag ganito, no, kapag sinabing faith, laging idinudugtong ng religion, obedience. Ang problema, kapag irrational ka, kapag illogical ka, ang tendency, pwede kang maloko. Pwede kang ma-scam. Pwede masira ang buhay mo because you put your faith not in Christ, but you put your faith in religion or in system. I remember, meron ako nabasa sa Facebook, sabi niya doon, hindi na daw siya muli magsisimba. Kasi yung nanay niya, OFW to, no? Yung nanay niya, lahat ng pinapadala niya, ibinigay lahat sa church. Ibinigay lahat sa church. Lahat ng pinapadala niya, yun daw ay pampagawa ng bahay nila. Pero pag uwi niya, ang bahay nila, ganun pa rin, barong-barong. Nung tinanong niya yung nanay niya, nasan yung pera? Ibinigay ko sa church. Ngayon, listen, what is that kind of faith? That kind of faith ay yan ay irrational faith. Kasi bakit? May mga ginagawa tayo na na hindi naman dapat, pero ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya hindi ako naniniwala doon sa salita na, ay basta para sa Lord, matutuwa ang Lord yan. Hindi. May mga times, may mga ginagawa tayo para sa Panginoon, pero para sa pangsarili natin. Alam niyo po ba yon? May mga times na meron tayong mga ginagawa sa Panginoon, para sa Panginoon, pero para pala talaga sa pangsarili natin. Let me give you an example. Naalala niyo ito, this is the true faith, no? Naalala niyo yung balo na nagbigay ng kanyang huling sentimo, huling dime, no? Ibinigay niya yung kanyang huling pera. That is, kahangahangang pananampalataya yun. Tama po ba? No? Pero kapag irrational ka, listen, kapag irrational ka,
may mga gagawin ka na merong mga taong masasaktan. At merong mga tao na na magkakasala ka. And our faith doesn't do that. Yung pananampalataya natin, hindi tayo tinutulak para para mantapak ng tao para lang magawa natin yung sinasabi sa Bible. Amen po ba? Kaya for example, kunyari, ikaw yung pinakamalaking nagbibigay dito sa church. Yung pala, hindi mo naman pala pera yon. Kaya ito, sasabihin ko sa inyo ito. Ito, biruan lang, no? Kung ako magiging isang drug lord, mayaman ako. Tama po ba? O kunyari, nanalo ako sa loto. Praise God. Sabi dun sa bibigyan naman ako first fruit. Magbibigay naman ako ng tithes. So, ibig sabihin ba, tama na yung ginawa ko? Kung ako drug lord, kumita ako 1 milyon, Kristiyano ako. Kristyanong drug lord. Sabi sa Bible, 10% eh. O first fruit, hindi ako first fruit. Nag-tithes ako. Ang 10% ng 1 milyon, 100 million. Nagbigay ako, 100 million. Nagbigay ako ng 100,000 sa church. Tama ba yung ginawa ko? It doesn't change the fact na na yung ginagawa ko ay mali pa rin. Amen po ba? Kaya, listen, kung yung mga ginagawa natin para sa Panginoon ay galing pa rin sa pagkakasala. No? Meron akong mga naranasan dito. Kaya lang nag-active sa church kasi may jowa dito. Kaya lang naglilingkod kasi may crush. It doesn't change the fact. Yes, nagagawa mo yung ginagawa mo dito sa church. 'Di ba? Nakakapaglingkod ka sa Panginoon, but it doesn't change the fact na mali pa rin yung iyong ginagawa. Amen po ba? Mga kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. Amen po ba? No? Kaya pag may mga naging drug lord dito, kahit mag-tithes pa po kayo, hindi po nalulugod ang Diyos sa inyo. Amen po ba? No? Kapag yan ay galing sa pag-i-scatter, kapag yan ay galing sa sa masama, okay? So, pakiusap po, itama po natin ating buhay sa Panginoon. Listen, naalala niyo sabi sa Bible, bago ka maghandog, dapat maayos muna yung sarili mo. And whatever you offer to God, hindi yan tatanggapin ng Diyos kung hindi maayos yung sarili mo. Amen po ba? Kahit ikaw pa ay magbigay ng 1 milyon dito sa church, pero kung yan ay galing sa nakaw, sa kaban ng bayan, well, hindi pa rin yung kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi po tayo blind faith. Nag-guess ba yung sabi ko? Hindi po tayo blind faith. Kasi pag tayo po'y irrational, kapag tayo po'y illogical, ang tawag po doon ay kulto. Meron ako isang nabasa sa Facebook, hindi ko alam kung nabalitaan nyo ito. Sa US, may isang kulto doon. Sabi doon, malapit na dumating ang Panginoon. Ngayon, ang sabi daw ng Panginoon doon sa leader nila, sige, lahat tayo ay magpapakamatay. Lahat tayo ay iinom tayo ng cyanide. So, lahat uminom sila ng cyanide kasi ang kapag uminom sila ng cyanide, ang paniniwala nila is pagkagising nila, sila ay nasa langit na. Sila ay haharap na sa Panginoon. The problem with that, and then dumating ang mga authority, daming patay. Hundreds. And listen, all of them are faithful. But all of them are faithfully wrong. Amen po ba? Pwedeng sobrang sipag mo sa ginagawa mo dito sa church, but you are faithfully wrong. Amen po ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon mag-isip. Kaya, listen, dito sa church, hindi po natin sinasabi na, huwag kayong magbabasa ng Bible, dapat meron lang tagapagturo sa inyo at yun lang yung papakinggan nyo. Walang sinasabing ganun po dito. We encourage everyone, you read your Bible. Magbasa ka ng Bible, magsaliksik ka. Ikaw mismo, maranasan mo ang presensya ng Panginoon sa devotion mo. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? We are not teaching you to have a blind faith. Na kahit mali na yung ginagawa ng leader, kahit mali na yung ginagawa nung nagtuturo sa'yo, ay okay lang sa atin.
Kasi, lingkod naman siya ni Lord. So, exempted siya. Exempted siya sa sexual immorality kasi lingkod naman siya ni Lord. Okay lang siya na magmura, mag-vape kasi lingkod naman siya ni Lord. Wala po tayong tinuturong ganon. Amen po ba? Amen? Ang tunay na may pananampalataya ay nag-iisip. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Napapaisip ka na ba? Another thing is, pagdating sa iyong doubts, no? Minsan may mga nakakaranas sa atin, minsan nakakaranas tayo na nagda-doubt tayo sa ating pananampalataya, no? Na, ano mo yun, worth it pa ba to? Diba? Talagang, totoo pa ba tong pinaglilingkuran ko? No? Totoo ba tong pinasok ko? Totoo ba tong pananampalataya na sinalihan ko? No? Pero alam niyo po ba, this is what I will tell you, no? I will encourage you to doubt. I will encourage you to doubt. But, listen, but never ever stop looking for answers. Yep. Sino dito nagda-doubt? Hindi, huwag ka na magtaas ng kamay. Pero kung ikaw ay nagda-doubt, okay lang yan. But my prayer is, let the Lord meet you dyan sa kung saan ka may doubt. Amen po ba? Kasi hindi namin hindi ko po sinasabi sa inyo na, kapag may doubt ka, ibig sabihin mahina pa na ng palataya mo. Kapag ikaw ay nadidepress, ibig sabihin, ikaw ay may kasalanan. Anxious ka? Hindi ka kasi nagdi-devotion. We are not saying that. Ako personally, hindi ko sinasabi yon. If you're depressed, my prayer is God will meet you in your loneliness. Ikaw ay nalulungkot. Ikaw ay nalulumbay. Ikaw ay may grief. Nagluluksa ka. My prayer is, may the Lord, touch your heart. And talagang gamutin niya kung saan ka may sakit. Kung saan masakit. Amen po ba? Di ba sinasabi natin yun, di ba? Saan ba masakit? Lagyan natin ng yelo yan. Saan ba masakit? Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, nasa isip mo lang yan. Masakit ang ulo ko. Hindi, nasa isip mo lang yan. Ikaw kasi, cellphone ka kasi ng cellphone eh. Kaka-computer mo yan eh. Di ba? Hindi, ang tamang gawin ay saan ba masakit? Sige, lagyan natin ng yelo yan. Anong masakit? Nilalagnat ka? Sige, uminom ka ng ganitong gamot. Amen po ba? Hindi yung sasabihin natin na, hindi, nasa isip mo lang yan. Hindi, pakiramdam mo lang yan. Listen, our faith is not illogical. Our faith is not irrational. If you cannot give a why to your doubts, if you cannot give a why to your faith, you cannot give a why not to your doubts. Kung hindi mo kayang sagutin yung mga doubts mo, pagdating ng pagsubok, babagsak ka. Kaya it is your responsibility. Hindi ko alam, no? Maybe some of you here are doubting. Nagpapatuloy ka, yes, that is admirable. But don't stay doubting. Saliksikin mo ang salita ng Diyos. Seek God. Huwag mo hayaan na lagi ka nang doubt. Seek God for answers. Pray to God na pagalingin ka ng Panginoon. Pray to God na Lord, heal me. Lord, remove my doubt. Or not remove my doubt, but answer my doubt. Amen po ba? Kung ikaw ay may mga negatibo sa iyong isip, sa iyong puso, no? Huwag mong hayaan na, parang, sige, hindi ko na lang iisipin. Para hindi ako magalit. Minsan ang problema natin kapag tayo ay nagagalit sa isang tao, parang ganito minsan nagiging illogical tayo, nagiging irrational tayo Kapag tayo nagagalit sa isang tao, imbis na ayusin natin, hindi na lang natin papansinin. Hindi na lang natin i-brought up. Pero the problem is, nandun pa rin yung sugat, nandun pa rin yung doubt, nandun pa rin yung problema. Hindi na-address. And I believe, walang kahit anumang depression, anxiety, walang kahit anumang doubt, walang kahit anumang physical sickness na makakapigil because our God is the great healer. Our God is the great healer. Amen po ba? Kaya ng Panginoon na sagutin yung mga tanong mo.
kaya ng salita ng Diyos na sagutin yung mga agam-agam mo. Kailangan mo lang buksan ang iyong isipan. Nagigets ba yung sinasabi ko? Amen po ba? Kaya nga if you're doubting, no, pag nangihina yung pananampalataya mo, pag, kunyari, tinatamad ka, pinanghihinaan ka ng loob sa iyong pananampalataya, it doesn't mean na pabagsak ka na. It means that it is an opportunity for the Word of God to release truth in your life. Kaya huwag mong katamaran magbasa ng Biblia. Huwag mong katamaran na na buksan ang iyong puso sa gagawin ng Panginoon sa iyo. Tingnan niyo yung thought process ni Abraham. This is the thought process ni Abraham nung siya po ay sinabihan siya ng Panginoon. Ano yung nangyari? Una, sinabihan siya ng Panginoon, o sige, ibigay mo sa akin si Isaac. I-sacrifice mo sa akin si Isaac. Multimedia team, pwede nyo bang ipakita kung ano yung itsura ng sacrifice na sinasabi dun sa verse? Pakita nyo nga yung picture dun sa nauna. Ito yung picture ng sacrifice. Ganito, no? Pag sinabi ni Lord, i-sacrifice mo sa akin si Isaac. Ganito po itsura nun. Pag sinabing sacrifice sa Bible, hindi yung magsasakripisyo ako ng oras ko. Hindi. Ang ibig sabihin ng sacrifice is you will kill the sacrifice and you will get the blood and you will offer it to the Lord and yung body is susunugin mo to be consumed by the fire so that the altar will have a fire. So, imagine this. Sabi ng Panginoon kay Abraham, i-sacrifice mo sa akin si Isaac. Si Isaac ay blessing ni Lord kay Abraham. Amen po ba? Si Abraham ay 99 years old na. Si Sarah ay 100 plus na. 100 plus years old na. Sa tagal niyong nagantay na magkaanak, nung tumanda na yung anak, sasabihin lang sa iyo ng Panginoon, o sige, ito na, ihandog mo na siya sa akin. So, listen, this is the thought process. Dito na ako magtatapos. This is the thought process. Imagine nyo, siguro number one, ang naisip na Abraham, it doesn't make sense. May confusion. Naalala niyo sabi ko sa inyo kanina? Doubt. Kapag ikaw ay nagda-doubt, merong Lord, parang it doesn't make sense. Parang hindi ko mag-gets, Lord. Sabi mo ganito, pero parang hindi tugma. Sino dito naranasan nyo na merong sinasabi sa iyo ang Lord sa devotion mo, pero parang hindi tugma doon sa naranasan mo ngayon in your present circumstances? Come on. So, yun yung unang thought process niya. Parang yung command, it contradicts the promise. Ang sabi ni Abraham, ang sabi ni Lord sa akin, I will be the father of all nations. Ang problema, si Isaac, pag namatay si Isaac, yun na yung end ng kanyang lineage. Yun na yung end ng kanyang generation. Kasi wala nga siyang anak eh. So, ibig sabihin, hindi na siya magiging father of all nations. Kasi bakit? Wala nang next generation. Kasi bakit? Kasi kukunin na ni Lord si Isaac. So, contradiction. Number 2 is ito yung thought process niya. Lord, hindi ko magets. Lord, parang ang hirap sumunod. Kasi parang it contradicts kung ano yung kinocommand mo sa nararanasan ko ngayon. Pero ito yung number 2 mahalaga. Ano yung thought process ni Abraham? But I know what God has promised. Alam niyo ba napakahalaga nitong number 2? Number 1, lagi ka makakaranas niyan. May contradiction sa aking isipan. Minsan kapag maglilingkod ka, listen, pupunta ka na nga lang ng church, may contradiction sa isip mo eh. Maliligo na ba ako? Next week na lang kaya ako mag-church. Nakakatamad, ang init. Ang init sa church. Nakakatamad. May contradiction na agad sa iyo. But, if you know the promise of the Lord, ano sabi diyan? Abraham focused not only on what God was asking, but on what God has already said. Ano ba yung nauna? Yung nararanasan mo ngayon o yung sinasabi ng Biblia? Ano yung nauna? Yung nararanasan mo ngayon, this is the present. Amen po ba? Yung doubts mo,
Yes, maybe that is in the past. Maybe nakaranas ka ng trauma. Yes, that is in the past. But before that trauma, but before that doubt, nauna na ang salita ng Diyos. Nauna na ang pangako ng Diyos. Nauna na ang plano ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, bago mo pa maranasan yung doubt, bago mo pa maranasan yung hurt, may promise na nakaabang sa'yo. Because sabi nga doon, pag binasa mo ang Bible, there are 365 promises of God in the Bible. Ibig sabihin, every day, there is a promise for your life. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. So, dapat pala kapag ako ay nakakaranas ng ganito, dapat hindi ko isipin kung ano yung nararanasan ko ngayon, kundi isipin ko, ano ba yung sinabi ng Lord? Ano ba yung naunang sinabi ni Lord? Listen, kung ako pagbabasihan ko yung nararanasan ko ngayon sa level ng paglilingkod ko, ako po ay magkukwit. But because I receive a word, but because I receive a promise from the Lord, I know hindi habang buhay itong nararanasan ko. Amen po ba? And it is same thing to you. Kung may naranasan ka ngayong mabigat sa iyong buhay, this is the promise of the Lord. Hindi habang buhay yan. Hindi yan aabot hanggang sa kamatayan mo. Sabi sa Bible, in Psalms, sabi doon, He turned my mourning into dancing. He turned my sorrow into joy. Ibig sabihin, if you are mourning right now, if you're mourning right now, pag mourning, ibig sabihin, nagluluksa. Okay? Kasi kung ikaw ay nagluluksa ngayon, ikaw ay malungkot ngayon. Kapag ikaw ay lumapit sa presensya ng Panginoon, kapag ikaw ay kumapit sa Kanyang pangako, hindi mananatiling ganyan ang naranasan mo. Kasi bakit? He will turn your mourning into dancing. Yung nagluluksa ngayon, hindi yan habang buhay nagluluksa. Yung nagluluksa ngayon, darating yung time, yan ay sasayaw, yan ay lulundag sa galak. Kasi bakit? May pangako ang Diyos. Nagigets yung sinasabi ko, amen po ba? May pangako ang Diyos. Hindi pang habang buhay yan. May pumunta ka ng church, malungkot ka, depressed ka, hindi pang habang buhay yan. He will turn your sorrow into joy. He will turn your sorrow into a testimony of faith. At darating ang time, listen, darating ang time, tatawanan mo na lang ang iyong nakaraan. Kasi bakit? Na-receive mo na yung pangako ng Panginoon sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So number 1, ano yung number 1 thought process niya? Hindi ko maintindihan, Lord. Parang ang gulo, Lord. Parang contradict yung sinasabi mo, Panginoon, sa naranasan ko. Sabi mo, Lord, pagpapalain mo ako, pero bakit ganito yung buhay namin? But you understand that there is a promise in your life. Ano yung pangatlo? Sabi dyan, number 3, He knows that God is able. Pwede ba natin ito sabihin? Let's declare this. Sabihin nyo nga, kaya ng Diyos. Come on, sabihin mo nga, kaya ng Diyos. Sabihin mo yan sa mga nararanasan mo ngayon. Amen po ba? May mga times na overwhelm tayo sa bigat ng mga responsibilidad natin sa buhay. No? Minsan talagang parang tinatamad na tayo magsimba, tinatamad na tayo magpatuloy sa ating pananampalataya. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, kahit gaano pa kabigat yan, kahit gaano pa karami yan, kaya ng Diyos. Nothing can stop the Lord. Amen po ba? Nothing is impossible with God. Amen? Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon because our God is able. I just want to preach that in your life. No? Your God is able to do great things in your life. Your God is able to heal you. Your God is able to free you, to deliver you. Kaya ng Diyos. Amen po ba? Kung iniisip mo yung asawa mo, hindi na magbabago, wala makapagbabago dyan. Lahat na, iba't ibang cell leader na, iba't ibang church na ang pumunta dito. Walang nakapagbabago sa asawa ko. Kahit pulis, hindi na bago ang asawa ko. But if you are receiving this message right now, you must believe that God is able.
Amen po ba? What seems impossible for you what seems impossible for you is possible with God. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Sabi dito sa Hebrews 11, sabi diyan, God could even raise Isaac from the dead. Abraham did not need to understand how God will fulfill His promise, but he believed that God has the power to do it. Amen? Sino dito naniniwala makapangyarihan ng Diyos mo? Amen? And last, number 4, therefore, I will obey. Bakit siya sumunod sa Panginoon? Kasi naintindihan niya, number 1, naintindihan niya, may struggle. Pero naintindihan niya rin, hindi lang may struggle, kundi may pangako ang Diyos ko. May pangako ang aking Panginoon na hindi panghabang buhay ito. At alam ko, number 3, at alam ko na kaya ng Diyos ko. At alam ko na gagawin niya ito. He is able. Therefore, number 4, I will obey. Amen po ba? I will obey. Maybe, some of us, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo humahakbang sa ating pananampalataya kasi natatakot tayo. Kasi hanggang ngayon, nalilimitahan pa rin tayo ng ating confusion. Next mo nga, Kuya. Next mo. Many of us are still in step number 1. Karamihan pa rin sa atin nasa confusion. Hindi na tayo nakaalis sa confusion because maybe you don't know the promise of the Lord because hindi ka nakakapagbasa ng Bible. Maybe you don't know the promise of the Lord because, alam mo yun, hindi mo lang talaga alam. This is the first time you will hear this message. But my prayer is sa patuloy mong pagsisimba, sa patuloy mo na pagpapadisciple, sa patuloy mo na pagdidevotion at pagpipray, God will show you His promises, and my prayer is that may He fulfill that in your life. Amen po ba? And my prayer is lahat po tayo makarating sa obey. Amen po ba? Na lahat tayo ay hahakbang. Na lahat po tayo ay hahakbang sa ating pananampalataya kasi naintindihan natin na hindi sayang itong aking ginagawa para sa Panginoon. Hindi sayang yung pagkilos ko, hindi sayang yung paghakbang ko kasi bakit alam ko, there is a promise, there is a reward in heaven. I believe dahil may pinangako ang Panginoon sa akin. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, faith is not the absence of questions. Faith is choosing to trust God when the answers are not yet visible. Sino dito may pinapanalangin ka ngayon na hindi mo pa rin makita yung kasagutan? Hindi pa rin sa'yo pinapakita ng Panginoon? I encourage you, magpatuloy ka lang, kapatid. Magpatuloy ka lang sa iyong pananampalataya. Magpatuloy ka lang maglingkod. Magpatuloy ka lang na sumamba sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi in that season of your life, diyan mo masusumpungan ang Panginoon. Let me end with this verse, Isaiah 1 verse 18. Dito na po ako magtatapos. Isaiah 1 verse 18. Tayo po tayong lahat. Isaiah 1 verse 18. Sige, sabi diyan, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be as red as crimson, they shall be as wool. Palapakan po natin ang Panginoon. This is the promise of the Lord. Listen, God is inviting you. This is an invitation. Let us end this message with that invitation. God is inviting you with your questions. God is inviting you with your doubts. Sabi dito, ano yung sabi dyan sa verse 18? Come now. Let us reason together. Come now. Lapit. Sinasabi ng Panginoon sa kanila, hali kayo. Lumapit kayo sa akin. Dalhin nyo sa akin ang inyong mga katanungan. Dalhin nyo sa akin ang inyong mga doubts. Sabi dyan, Isaiah 1 verse 18, no? Come now, let us reason together. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Alam nyo ba't maraming tao ayaw lumapit sa Panginoon? Kasi ang isip nila, kailangan maging okay muna ako bago ako lumapit sa Panginoon. Kailangan maging okay muna. Kailangan
Kailangan wala muna akong kasalanan. Kailangan wala na yung bisyo ko bago ako lumapit sa Panginoon. Kailangan wala na yung kasalanan ko bago ako lumapit sa Panginoon. But this is the word of the Lord today. Come now and let us reason together. Come now. God is inviting you into a conversation with Him. Amen po ba? Kailan ka huling nakipag-usap sa Panginoon? Kailan ka huling nag-pray sa Panginoon? Kailan ka huling nilabas mo yung galit mo sa Panginoon, nag-rant ka sa Panginoon? Na, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Hindi po masama na maglabas ng sama ng loob sa Panginoon kasi naiintindihan ka niya. Kasi alam niya yung pinagdaraanan mo. Alam niyo po ba yun? Alam ng Panginoon yung nasa puso mo, alam ng Panginoon yung pinagdaraanan mo. Kaya sinasabi niya, kaya nga sabi niya sa Matthew, di ba? Come all who are weary, and I will give you rest. Kasi alam niya, pagod ka. Alam niya, bugbog sarado ka, buong week. Kaya ini-invite ka ng Panginoon, come, lapit ka anak. Minsan di ba, naalala ko nung bata ako, nung dati nadapa ako, natakot ako umuwi ng bahay, ang dami kong galos, nadapa ako. Kasi racing kami, takbuhan kami ng mga bata eh. Dala-dala ko yung trolley. Natatakot ako. Sabi ko doon kasi ginagamot na ako doon sa clinic, ganito kalaki yung gasgas ko. Sabi ko doon, naalala ko, kasi that's one of the, marami pong pasa eh. Ay, marami akong Sabi ko, huwag niyo po sasabihin kay mami. Huwag niyo sabihin kay mami, kasi alam ko magagalit si mami. Kasi sabihin takbo ka ng takbo kasi. Pero niyo, pag uwi ko, hindi nagalit yung nanay ko. Bumili siya ng soft drinks. Binigyan niya ako ng, yung Rebisco, yung chocolate. Hindi, wala pang kombi nun. Sinaunang panahon yun eh. Yung Rebisco yun, yung chocolate, Rebisco Choco. Rebisco Choco, tsaka Royal. Naalala ko yun. Dami ko sugat noon. Tapos sabi niya, huwag ka na muna pumasok, magpahinga ka na muna. Tuwa ako. Sabi ko, yes, hindi ako papasok. Pero listen, akala ko, papagalitan ako. Akala ko, ang maririnig ko, masakit. How many of us hindi nagsusumbong sa Panginoon kasi akala natin mapapagalitan tayo? How many of us hindi tayo nag-o-open ng heart? Tayo nag-o-open ng hands kasi akala natin hindi tayo katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. This is the word of the Lord for you. God invites you into a conversation. Ano ba yung nasa puso mo ngayon? Ano ba yung meron ka ngayon? My last question, ano ba yung Isaac mo? Ano ba yung Isaac mo ngayon? Ano ba yung bagay sa buhay mo ngayon na parang you can possess, pero you need to surrender to the Lord and you need to give to God in order for you to level up your faith. Kapatid, baka yan na lang yung inaantay para pumogreso ka na sa pananampalataya mo. Baka yan na lang inaantay ni Lord para para mag-level up na yung pananampalataya mo. Listen, alam niyo po ba, let me be honest with you, marami ako nakikita dito. Let's just be honest with you. Marami ako nakikita dito na mga dapat leader na. Mga potential leader. Mga leader na. No? But because of sin, but because of disobedience, but because of closed heart, dahil sarado yung puso mo, dahil natatakot ka, kapag binuksan ko to, baka mapagalitan ako. Baka pag binuksan ko to, masaktan na naman ako. Listen, this is my heart, Kaya, let me just share with you my heart. Kaya I always pray for you dito sa church, Lahat kayo po, lahat ko yung pinapanalangin ko po. Ang prayer ko is, pumogreso na po tayo sa pananampalataya po natin. Diba? 1 year ka nang naka-standby. Nakailang life class na yung dumaan. Baka now is the time, pumogreso ka na. Bitawan mo na yung galit. Bitawan mo na yung puot. Bitawan mo na yung kasalanan. Amen po ba? Amen? Ano ba yung Isaac mo?
Ano ba yung bagay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon na hindi mo bitaw-bitawan? Maybe that is a thing in your life, no? Simula nagkaroon ka ng motor, hindi ka na naglingkod. You pray for a motorcycle, Lord, bigyan mo ako ng motor. Sniper. Bigyan mo ako ng motor, Lord, yung Rusi. Tapos nung nagkamotor ka na, wala na, hindi ka na naglingkod sa Panginoon. Nagigets yung sinasabi ko? Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Sige, taas natin ating mga kamay sa Panginoon. And let's pray to God. Lord, salamat po, Panginoon. Dahil pinakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong puso. Lord, you are not after Isaac, Panginoon. But you are after Abraham's heart, Panginoon. Lord, hindi mo naman talaga hinihingi si Isaac eh. Ang hinihingi mo, Lord, yung surrender namin. Ang hinihingi mo, Lord, yung obedience namin. Kaya, Lord, humihingi po kami ng tawad ngayong oras na ito, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, dahil, Lord, withhold namin yung obedience namin. Lord, dahil hanggang ngayon, Panginoon, hindi kami sumusunod, hindi kami pumupugreso, Panginoon. Pero, Lord, my prayer, Lord, is today, Lord, may you open their hearts, Lord, today, in the name of Jesus. Lord, as an expression of faith, Lord, may you open their hearts, Lord. May we open our hearts to you, Lord. Lord, tanggalin mo po yung takot, Panginoon, yung takot na manumbalik, yung takot, Panginoon, na magpasakop, Panginoon. And Lord, our prayer, Lord, is may you open our hearts so that we can open our hands, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Lord, salamat po, Lord, sa iyong salita, Panginoon. At patuloy ka naming sasambahin. Kahit ano man ang mangyari sa aming buhay, kami ay magpupuri, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa iyo namin binabalik ang kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan natin si Lord.